alam nyo mga kotsero, itong reaction na to, sa CCTV na to, is a knee-jerk reaction. Alam niyo yung knee-jerk reaction? Knee-jerk reaction, mga kotsero, yung kapag tinetesting yung tuhod mo, di ba, pinupukpok ng ganyan. Pinupukpok ng doktor yung reflexes mo kung sisipa kang ganyan, yung tuhod mo. Ganun yun, knee-jerk. Ibig sabihin, dahil may nakasakit sa'yo, bigla kang sisipa. Oo, knee-jerk reaction yun. Nagulat kasi. Nagulat siya. At kailangan niya ng outlet. Wala naman siyang ibang outlet. Ang outlet lang niya, yung mga vloggers ng Duterte at saka si SMNI. Wala naman. Wala naman siya ibang outlet. Kaya kahapon, di ba, in-interview siya nung Friday. Tapos nung kinagabihan din, Sabado, nagpa-livestream siya. Oo. Sumampa sa livestream. Doon lang niya kaya magsalita na hindi siya kinu-question eh. Knee-jerk reaction yun dito sa ginawa ni PBBM. Kasi nga, di ba, nung Biyernes, tinawag siyang joke box. Di napahiya ang matanda. Ikaw ba naman, tawagin kang joke box mapapahiya ka talaga. Oo. Napahiya yung matanda. Presidente ba naman ang tumawag sa'yo na joke box Presidente ba naman ng Pilipinas ang tumawag sa yung jukebox? Usual, tayo magka-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave na wala pong remittance fees. Isang hingahan lang. Para magawa niyo po yan mga kotsero, i-download nyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, Cash Pick, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya kayo po ay gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ngayon mga kotsero, dahil dyan sa sinabi na to ni PBBM, yun nga, nagkaroon sila ng knee-jerk reaction. Ang knee-jerk reaction nila is ilabas yung CCTV. Yan, nakita niyo na ba to? Malamang napanood niyo na to. Oo. Pero ako, mga kotsero, may mga cropped versions nito. Pero ako, kinuha ko yung sa actual na live. So every now and then, maririnig niyo yung boses ni Maharlika at saka ni Morales. Pero best effort talaga, tinry kong i-crop out yung mga boses nila. But anyway, so ito yung CCTV. Ito yung CCTV. Advice lang, pakihinaan ng konti ang inyong mga volume kasi malakas yung pagkaka-edit ko dito Kasi di ba medyo maliit nga kasi yung kapag kasi CCTV, di ba? You assume na malayo siya, di ba? So hindi masyado na-capture yung boses. So nilakasan ko. So baka magulat kayo, biglang may magsalita. I suggest, hinaan nyo ng bahagya lang. Bahagyaan nyo ng konting hina. Yung inyong mga earphones, lalo na kung naka-earphones kayo. Baka magulat kayo So game. Ganito. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ganito, pakinggan mo na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkauntas kami. Sabi ko kuya, masalimukot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Yung kuya, padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Ay, nako. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre, may hindi, Padre, bago nung tayo mawak ng informasyon. Huwag daw po silang. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Ito pa pag-ibig mo, sino gustong may mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong babangkitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya.
Kasi di ba? Pangalan yung sinasabi mo, wala akong papagpitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, o ba, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi di ba? Hindi na iniintindihan. Matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, hindi na iniintindihan. Matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Ulit-ulit. Grabe. sige, ganun na muna. Para nasa stability ka. Kasi, ano ka, keep in touch ha? Keep in touch. Hindi, ibig sabihin, parang kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si lang pala, KJ. Okay. Ayun yung video. Ngayon ko napapansin nyo, parang may ilang beses na umulit-ulit yung isang statement. It's because hindi ko naman wala naman akong ibang inedit dito sa basta doon sa full video kung saan ko lang nakikita na na umaakto na to, doon ko lang pinuputol. So malay ko ba kung 3 beses na inulit, 4 na beses na lang inulit. So that's it. Hindi ko siya masyadong chinek. As is lang. Basta tinanggal ko lang yung boses ni Marloca at saka boses ni Morales. Pero narinig nyo naman, di ba? Sumisingit-singit yung boses nila. Narinig nyo naman. So, anyway, eto nga. So, pinapalabas is, eto raw yung video, bribery video. Ang konteksto nito, mga kotsero, eto yung kinukwento ni professional liar, ni PL. Ito yung kinukwento ni professional liar na pagkakataon kung saan siya daw ay binribe ng partido ni Lisa Araneta Marcos. Yun ang sinabi niya diyan. May nag-send sa akin ito kaninang umaga. Pansin ko, parang merong something very, very weird. Very, very weird, guys. Very, very weird. Okay, una. Totoong hindi to cellphone by the way. This may be downloaded from a cellphone, but itong clip na to was taken from an actual CCTV. O yun yung masasabi ko dyan, na totoo dyan. Totoong CCTV to. Bakit? Kasi mga kotsero, kung titignan nyo yung, ayan, yung watermark, si Tapo. May ganyan din kami, CCTV. May ganyan din kami CCTV. Si Tapo. Nabibili yan sa sa mga online shopping apps. Mura lang yan, kayo mag-alala. So, legit yan. That's a CCTV camera. Ngayon, pag kasi gumamit ka ng Tapo, so ikakabit mo siya sa Wi-Fi mo, and then merong app yan sa app na yan, pwede ka mag-download ng clips. Pwede mo talaga i-download yung mga nare-record niya to your cellphone. And ako dahil nga may ganun kami, so meron din ako ng app. So alam ko paano tumatakbo to. Ngayon, so yun yung una ko napansin. Okay, yun yung una ko napansin. Siyempre, pangalawa mo i-check yung timestamp kung kailan yung date. So May 1. So dyan May 1. Ayan, May 1, 2024. Labor Day. Tapos, oras niya is 10:32 a.m. 10:32 a.m. Ito yung observations ko. First, syempre, mga kotsero, first thing is this is really heavily edited. Bakit heavily edited? Lang yan. Saka naman nakakita ng CCTV na may closed caption.
Saan ka nakakita ng CCTV na may closed caption? Di ba? Meron naman technology ang CCTV ngayon na naiintindihan niya lahat ng iyong sinasabi at gumagawa siya ng closed caption. May subtitle daw. Oo naman, well, you can also call that closed captioning, closed caption technology. Ito yung closed caption. So, dito pala makikita mo na this is heavily edited. Pangalawa, bakit may blur? O, di binlur kung sino yung taong nakatalikod. Binlur na nila. Kasi they're trying to protect whoever this person is. Di ba? So, protektahan nila kung sino yung tao na yan eh. Okay, sige, walang problema. Tagalog ang subtitle. O, partida, Tagalog pa yung subtitle. Ganun ka high-tech ang tapo. Ay, naku, AI daw. Hindi yan AI. Hindi yan AI. Ano lang yan? But anyway, so that's one thing. Another thing is this. Kaya ako naisip na scripted. Another thing that napansin ko, bakit siya heavily edited, is because number one is the closed caption, pangalawa is the blur, pangatlo is yung timestamp. Bakit? Kasi kung mapapansin nyo, mga kutsero, merong mga parte dito kung saan nagbablock. Bigla nagbablock. Sa kanya yun, kasi di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Wala ko nagiging kung sino gustong mga pinamagpapangalan. Wait. Bago tayo pumunta sa nagbablock. Out of the blue, biglang bumaba yung CCTV. Pansin nyo? O yan o. Up. Up. Diba? Bumaba yung angle ng CCTV. Ibig sabihin, may nagko-control ng CCTV. Bakit? Kasi meron namang CCTV na na-adjust mo yung ano niya. Ma-adjust mo yung tilt and pan. So, yung tilt niya, yung up and down motion, yung pan is yung left and right. So, kasi alam nyo mga kutsero, sa mga automatic sa auto pan tsaka auto tilt, lalo na pag merong, let's say, gabi. Tapos, nilagay mo sa setting na whatever yung camera mo na ganun yung setting niya. Pag may dumaang tao, susundan siya ng camera. Oh, merong ganun eh. Nung CCTV. Merong ganun. Hindi magiging ganyan ang reaction niya. Bakit jerky? Jerky eh, biglang ganun lang eh, di ba? Ganun. Tapos biglang bababa pang ganun. Dapat, consistent siya. Kung saan siya maglalak, doon siya susunod. Pag gumalaw ka, susunod siyang ganun. Nakalak eh. So, ibig sabihin, may ibang nagko-control dyan. Ang iniisip ko, bakit no-control ni Morales? Dito. Naka-cellphone siya eh. Gumalaw lang naman yan nung hinawakan niya yung cellphone. Tignan niya ha. Kanina wala siyang hawak na cellphone. Wait, balik natin. O, yan o. Diba walang hawak? Walang hawak na telepono, nagpupunas ng kamay, etc. etc. Sabi ko, kuya, mataribukot yan. Nag-aaway yung Duterte at Marcos. Yung kuya, padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sarili desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, padre, may hindi, padre, bago na tayo mawak ng informasyon. Huwag na po silang. Ang sinasabi ko, padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, padre, di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Baka nag-reply mo na. Ayan o. Itutuloy ko. Kita niyo? May pinindot siya sa ilalim. May pinindot siya eh. Tapos bumaba yung camera, nag-tilt pababa. Tingnan niyo yung daliri niya. Ito daliri ni Morales Ayan babalik ko ng kaunti. Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Bumaba ang camera. So, ibig sabihin mga kotsero, kinokontrol niya yung CCTV niya. No, it's obvious.
Kinokontrol niya eh. May pinundot ka lang sa cellphone mo sa baba, biglang bumaba yung camera mo. Oh. Siyempre ako, itutuloy ko. Ito ako nagiging gusto. So that's one. Yan yung unang ko napansin. Alam niyo kung bakit ko unang napansin yan? There's no need to do that. It's unnecessary. Unnecessary. Hindi mo kailangan gawin yan. Bakit? Nakatago na yung tao nakatalikod. Ano pang punto ng pag-tilt mo ng camera? Anong gusto mong itago? Yung kausap niyan sa hawak niya sa cellphone? Tingnan nyo, may hawak na cellphone, di ba si Kuya? Baka gustong itago kung sino yung kausap ni Kuya doon sa cellphone. At hindi ba kayo nagtataka kung bakit napakalaki ng blur? Isang napakalaking bilog kasama yung telepono. Tapos, hindi pa sila nakontento. Nakatalikod na nga si Kuya, tinilt pa yung camera pababa para hindi makita kung sino nasa cellphone. Pangatlo, binlur pa. Alam niyo mga kutsero, kung if this is a regular conversation between two people, malamang sa malamang hindi tatayo si Kuya dyan sa likod ng CCTV. Tapos nasa likuran niya yung CCTV. Malamang hindi niya alam na may CCTV dyan. Malamang sa malamang, uupo siya sa ibang mga upuan dyan. At hindi siya nakatayo, siya ay nakaupo. Kasi may kausap siya eh. Kausap niya tong isa eh. Kausap niya si Morales. Bakit niya tatayuan si Morales? At kung tatayo man siya, hindi sa tabi, malamang sa gilid. Kung tatayo man siya, hindi sa gilid, malamang sa tapat pala. Tapos saka nakakita, eto nga, na nadaanan kanina yung biglang nagbablock yung camera. Ibig sabihin may putol. Kaya uulitin kailangan panoorin ulit. Yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Yun. Nakita nyo, napansin nyo? Yung biglang nag-black. Yun. Bakit biglang magba-black? There's no reason for it to happen. Unless, dahil inedit nila, nagkamali yung nag-edit. Alam niyo kung bakit? Imposibleng glitch lang siya dahil kumabit yung cellphone eh. Kasi kapatid kami, meron din kami niyan. Tapo rin. Hindi naman nangyayari yun eh. Na kapag kumabit kami sa telepono, biglang mag-glitch. Doesn't. Tuloy-tuloy lang siya. Mangyayari lang yun kung merong nagkamali sa editing. May nagkamali sa editing nila. Bakit nag-black? Oh. Tapos, ito yung nakakatawa dyan eh, dito sa black na yan. Tignan nyo ha. Yung timestamp niya, lalayuan ko ng konti para makita nyo kung kailan siya nag-stop. Kung nagbago ba yung timestamp niya. Kaya na. Ay, hindi nyo nakita. Ulit. ulit. Isiset ko muna. Yan. Pwede ba yun? Gagana kaya? Si 16 ko ilalagay ha. Abangan nyo kung kailan siya magbablock. Kaya na. Nakita nyo? 1 second lang ang diferensya. 1 second lang ang diferensya. So, ako ngayon, nag-iisip ako, teka, baka pati yung timestamp, peke. Ang weird kasi talaga eh. Sa akin hindi nagko-connect eh. Hindi nagko-connect yung pagkakaalam ko sa technology na to. Doon sa actual na nangyayari. Kasi may experience din naman ako dito sa tapo eh. Hindi naman ganito yung nangyayari sa tapo namin eh. So, ibig sabihin, superimposed lang yung timestamp? Nagputol kayo tapos hindi nyo bilang inedit yung timestamp?
Nag-cut kayo ng CCTV. Inedit yung CCTV, hindi nyo malang inedit yung timestamp. That's so weird. Hindi ko makitaan to ng ng legitimacy. Unless, mga kotsero, sige, sabihin na natin nagkaroon ng glitch, sabihin na natin hindi ginalaw yung timestamp, etc., etc. But, we can all agree that this is edited. Kasi, wala namang CCTV na merong blur function. At wala rin namang CCTV na merong closed caption. Wala rin naman, di ba? So, obviously, this was edited. Chinap-chop yan, chinap-chop. Pero alam nyo kasi mga kotsero, kung chinap-chop to, malamang sa malamang, yung timestamp niya mag-iiba. Hindi siya tuloy-tuloy na 10:33, 10:20. Kasi ano yun parang yung niya is up to the second Di ba? Up to the second siya 10:20, 10:33, 22, tapos tuloy-tuloy na yan hanggang sa matapos yung buong video. So, ang weird lang na pinutol nila, nag-editing sila dito sa video, chinap-chop nila yung video, pero yung timestamp niya hindi nagbabago. Hindi nagbabago yung timestamp. Bakit ganun? Dapat kung may pagbabago dyan, bawa chinap-chop mo, yung timestamp mo iba-iba. Kung let's say 10:33:22, yung kasunod niya will be somewhere around 10:33, I don't know, 50, or depende sa haba ng usapan. Kaya ang hirap kagatin itong CCTV na to nagpasabog pa kayo, peke na naman. Laging ganyan Laging ganyan Ang ganito na lang. Might as well ilabas nyo yung raw files. Yung raw files nito. Kasi alam nyo, mga kotsero, kung ganito na edited na and everything, ang hirap paniwalaan yan Ipakita nyo sa amin yung raw file, yung walang edit, yung walang blur. Kasi mas makakapaniwala yun Mas kapani-paniwala kasi yun. Kaysa tong edit. Malamang sa malamang, etong mamang to, kaibigan din ni Mora. Pwede naman yung kausapin yan O Brad, lalabas ko yung yung CCTV natin nung nag-uusap tayo. Diba? Labas ko kasi nadidiin na ako Sinasabi na sinungaling ako, pero hindi naman ako nagsisinungaling Ito pa yung nakakatawa. Yung kausap niya ang sabi, wag daw mababanggit ng pangalan. Pero siya yung nagbanggit. How stupid that is. Huwag kang babanggit ng pangalan. Pero kilala niyo naman si Lam. Dito natin. Alam mo, si Lam, di ba? Pak! Diyos ko. Siya rin nagsabi na hindi pwede magbanggit ng pangalan balik natin ng kaunti. Sana ba? Ayan pare, huwag kang magbabanggit ng pangalan, sabi. Pare, huwag kang babanggit ng pangalan, Huwag kang babanggit ng pangalan. Kasi, tapos, siya rin yung nagbanggit. Langya kayo. Gagawa kayo ng kapekean. Ayaw nyo kasing galingan. Kaya kayo nasabihan na Malay ba natin kung yung kausap dyan ni Morales, maliban sa nag-a-adjust siya ng CCTV, kausap din niya yung kabila. Huwag mo kalimutan sabihin pangalan nila, ma. Anything is possible. Anything is possible, lalo na sa mga taong katulad ni Morales na career criminal. Hindi, professional liar pala. Hindi pala career criminal. Professional liar. Yung sinabi ng yung sinabi ni PBBM let's be accurate. Nakakaloko kasi. Ito. Okay, ulitin natin. Kung iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon.
Kaya nga. Ibig sabihin, Padre, may Una, wala namang binanggit na pangalan. Meron bang binanggit na pangalan? Wait parang wala yata ako nakitang pangalan na sinabi. Walang sinabing pangalan. Ang sinabi lang, puro kuyang, ganito si ganito, ganyan-ganyan. Yung mama, okay kasi nga yung mama, ganyan-ganyan. Yung mama daw, ganito, etc. etc. Tapos, hindi niya daw ginusto. Padre, si padre, si pare pa nga eh. Di rin niya ginusto. Pare, hindi niya gusto ang ginusto. sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. See? Never. May sinabi yung pangalan, Kaya wala kong pa. iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, See? Huwag kang magbabanggit ng, script! Nagbabasa ng script yan. Feeling ko, ako na naman, kutob ko lang naman. Feeling ko, baka nagme-message si Morales nung mga dapat niyang sabihin o gawin. Kasi tinan niyo dito, wala pa siyang telepono. ganito. Padre, ganito. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ganito. Pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Ano pa yung kwento ni Morales dati? Inoferan daw siya maging direktor, baliktad pala. Kung totoo man tong video na to, mali yung kwento ni Morales kasi hindi siya inoferan na maging direktor. Ang sinabi lang, parang gusto maging direktor Yun lang, pero hindi in-offer sa kanya. Anyway, tuloy natin. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, masalimukot yan. Nag-aaway yung Duterte at Marcos. Yung kuya, padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Hawak na yung telepono. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Hindi na sinabi yung pangalan. Kasi nga, pinutol kasi nila. Yung kasi yung pangit sa script nila, pinutol nila, tapos ngayon, it doesn't make sense. Yung video, the video itself doesn't make sense. Sinabi, huwag kang babanggit ng pangalan, tapos biglang nag-block. Pagkatapos mag-block, sabi ni Lam, ganito. So anong konteksto nun? Bakit nabanggit ba't nabanggit yung pangalan nila? Hindi natin alam. Hindi natin alam kung bakit nasabi yung pangalang Lam. Hindi natin alam yun. Basta nakita lang natin, merong lalaki na nagsasabi na, huwag kang magbabanggit ng pangalan. Tapos all of a sudden, biglang nabanggit ng pangalan na Lam. Feeling ko, mga kotsero, dress rehearsal yung ginawa kahapon. Dress rehearsal. Yung ginawa nilang expose kahapon. Pinadaan sa vlogger para intayin yung mga reaction ng mga tao. Tapos, reaction din ibang vloggers. Naku-question dito sa video na to. Tapos, mga kotsero, malamang sa malamang, merong mga tao ngayon yan si Morales, o baka siya mismo, baka yan si Morales mismo ang nanonood ng mga nagre-react sa video niya. Nagno-notes na yan ngayon. Morales, isa lang ang advice ko sa'yo kung sakaling nanonotes ka ngayon. Isa lang advice ko sa'yo. Magsabi ka na lang ng totoo. Tigilan mo na yung kasinungalingan mo. Malamang sa malamang ngayon, nagno-notes yan, ito pala yung mga pagkakamali ko, etc. etc. Bukas sa hearing, pag binring up ko to, ito yung sasagot ko, ganyan. Ilabas mo yung raw. Ilabas mo yung walang edit para kilala namin kung sino yung kausap mo, kilala namin kung sino yung kausap ng kausap mo, etc. etc. This doesn't prove anything except meron bumisita sa'yo alleging na related kay Lam. That's it. It doesn't prove anything. This is yung proceeding bukas is a legal proceeding. It is in aid of legislation. As long as hindi ipapublicize yung identity ng tao. So pwede namang ilabas yung nito Pwede namang ilabas yan sa executive session
Pero kung talagang pinapanindigan ni Morales yan, ilabas niya yung buo, uncensored, unedited. Para alam natin yung buong kwento. Kasi pag ganito, mga Kojero, pag inedit mo ng ganito, alam mo na kung may isang anggulo lang yan na patutungkulan. At hindi natin kontrolado yung anggulo na yun. Pero kung ilalabas niyo yung totoo, yung raw, unedited version, malalaman natin yung konteksto. Kung bakit nabanggit yung pangalang lang, ano ba talaga yung sinasabi, etc. etc. This has less credibility than the PIDEA leaks actually, kung tutuusin. Mas walang kredibilidad to. Kahit paplastado ng mukha ni Morales yan, mas walang kredibilidad tong video na to. And it doesn't prove anything. What does it prove? Ano lang napapatunayan nito? Na merong tao na nagpapanggap, na kausap, na nagkiklaim pala, na nagpapanggap. May tao na nagkiklaim na kilala sila at nagsasabi na gawing handler ito. Na gusto niya maging handler doon ni Morales. Yun lang. Tapos nabanggit lang yung salitang mapapatayan. Well, alam nyo mga Kojero, I can say the same thing without batting an eyelash. I can say the same thing. Sa mga batikos ko ngayon kay Digong, pwede rin nung mapatay eh. Oh. Yung Bayaderos nga, nagkiklaim na papatayin sila hanggang ngayon, di pa natsuchugi. Diba? Si Maharlika nga, nagkiklaim na papatayin daw siya ng Marcos administration hanggang ngayon, di pa natsuchugi. Tapos itatry niyong kumbinsihin kami na may death threat dito kay Morales. Dito kay Morales. That's so stupid. Ano maa-achieve nun? Pag pinatay si Morales, ano maa-achieve nun? Really, politically. He's just another speck. He's just another piece of sand sa milyon-milyon na bumabato ng kritisismo sa administration. So ano mapapala nila sa kanya? Wala. Wala silang mapapala kay Morales, lalo na merong nilabas na Supreme Court, ang Supreme Court pala, na tama ang desisyon tanggalin sa serbisyo itong si Morales dahil sa kakasinungaling niya. Yun, hindi mo madidina yun. Hindi mo madidina yun. Na kinatigan ng Supreme Court ang desisyon na tanggalin siya sa PIDEA dahil sinungaling siya. Hindi nyo rin madidinay na meron siyang kaso na false testimony. Teka, papakita ko sa inyo. Saan yun? Yung bayani nila, may kaso na false testimony at estapa. Inaresto pa, magkasunod na araw. March 2, inaresto siya for false testimony. March 3, inaresto naman siya for estafa. So obviously, mga Kochero, this guy lies for a living. Literal na nagsisinungaling siya at nanloloko para mabuhay. Bibigyan nyo ng bigat ang mga sinasabi nito? Really? Ang livelihood nitong mamang to, ay magsinungaling. Yun ang livelihood niya. Kaya nga siya tinawag na professional liar ni PBBM. Kasi yun talaga ang livelihood niya. Imagine, estapa. Estapador. Ang livelihood nitong mamang to, ay magsinungaling. Yun ang livelihood niya. Kaya nga siya tinawag na professional liar ni PBBM. Kasi yun talaga ang livelihood niya. Imagine, estapa. Estapador. Related sa false testimony tungkol sa pag-aresto niya ng drugs. Iba pa palang kaso to. Iba pa pala yung estafa. Anak-anante pa kamang. Depensin ninyo mga Kochero, ang mga idol ng mga DDS, either mamamatay tao o mga sinungaling.
Kasi ninyo, ang mga tinitingala ng mga Duterte Balahura supporters ay mga sinungaling or mamamatay tao or rapist. And that's not a joke. Para lang yung makita natin yung glitch. Saan na ba yung glitch? Teka, saan na ba yung video? Ayun, balik natin. Ibig sabihin, gumalaw siya ng pwesto. Nagpalit siya ng pwesto. Sige. Dito banda yung glitch eh. Ay, ito pala. Kaya na. Ibig sabihin, Dito ba? Dito? parang kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sarili desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Parang hindi naman. Parang hindi naman masyado. Parang hindi masyado. Baka yung sa pangalawa. Tingnan natin yung pangalawa. may hindi, Padre, bago na tayo mawak ng informasyon. Huwag daw po silang. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Gusto ako mag-isip mo sino yung gustong may mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong babangkitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi, di ba? Dalawa yung glitch eh. Pangalan na sinasabi mo, wala akong babangkitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, diba, or what, nag-uulit-ulit? siya magdidesisyon sa sarili niya. Galing nga sa live stream eh. Baka inulit-ulit na sa live stream. Hindi, natulungan natin, Padre. Kasi natulungan natin, Padre. Hindi, natulungan natin, Padre. Hindi, natulungan natin, Padre. Ito yung sinasabi nyo na nag-iba yung pwesto. Okay. 34, 10, 34, 10. From 10:34:7, tumalon siya ng mga 3 seconds. 3. Hindi, natulungan natin, Padre. Hindi, 1 second lang. 1 second lang. 8 lang ang nawala eh. Tignan nyo andito yung timestamp sa taas Yung second number 8 ang nawala. 5, 6, 7, Hindi, natulungan 9. natin, Padre. Yun. Wala yung 8. Wala yung 8. Pero, Hindi, natulungan natin, Padre. wala yung 8, pero parang ang daming na-miss na kwento. Kasi, hindi, naiintindihan ko. Natulungan natin, Padre. Tulungan natin, Padre. Hindi, natulungan natin, Padre. Kasi Again, mga kochero, going back to my earlier point, no? And para maisara na natin itong topic na to. Going back to my earlier point, mas maganda kung yung ipinakita nila yung raw. Yung raw. Yung walang edit, walang manipulation na ginawa. Nakikita natin yung timestamp ng maayos, di ba? Hindi natin masiguro kung bakit nangyari itong mga to. So obviously, this is a scripted video. Tapos may nagsabi pa sa akin kanina, tatanga-tanga. Paano mo nasabing scripted? Ganyan. Isip-isip ko, di ba nakakita ng scripted na video tong mamang to na nag-comment? Oo. Di ba nakakita to ng scripted na video? Hindi ba siya nakakapanood ng pelikula? Or series ever? Ayan. So mga kotsero, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Once again, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?